What's up, mother lovers? Okay, uh, let us continue with Comics Man Riffs. Let's see. Okay, I think okay naman ang ating audio. Medyo, medyo naging absent ako dito sa Comics Man channel dahil meron akong mga ginawa. At gumagawa naman ako ng content. Yun nga lang eh. Iba ang aking napagtripan sa mga nakaraang linggo. Ang aking mga content na ginawa in the past week was doon sa kabilang channel ko, doon sa Jamcast. Tungkol sa Bini! Hayop ka, Bini! Naging Tito Bloom na talaga ako dahil sa inyo. Pero dito muna tayo sa dito muna tayo sa mga mas seryosong bagay kung saan itong channel na to naman talaga ay semi seryoso naman. Actually, mga ganito talaga yung pinag-uusapan. Ito talaga yung mga trip kong pag-usapan. Hirap na hirap lang talaga akong makakita ng kasamang pag-usapan ng mga ganitong bagay dito sa Pilipinas dahil ang kinakabisihan na panoorin ay yung well hindi naman sa walang kwenta yung no yung nangyayari ngayon dun sa Vice President kay Duterte at kay BBM. Okay naman yon, dapat bigyan ng paggugulan ng panahon talaga yung mga ganun. Pero yung ibang mga bagay naman kasi pag hindi pag walang kontrobersiya, 'di ba? Pag walang drama, pag walang mga piatos na napapasama, yun yung kay Alice Go, 'di ba? Yung mga ganong klaseng yung mga ganong klaseng issue ang naggi-grip talaga sa imagination ng sambayan ng Pilipino. Bakit? Dahil yun eh. Drama yun eh, 'di ba? It's politics but it's also drama. There's a story behind it. Pero yung mga typical na policy making, normally walang pakialam diyan ng mga Pilipino. Pero saan ba merong pakialam, 'di ba? Tingin ko lahat naman ng bansa yan eh. Basta hindi mainit na issue, wala masyadong pakialam talaga yung mga tao. O kaya yung tungkol sa mga influencer, 'di ba? Kanya-kanyang trip tayo, 'di ba? Pero actually pag-uusapan din natin yung kay VP Sara later on. Pero hindi ngayon sa iba, yung kay Duterte kasi there's a lot of things that I uh, I wanted to share about it. Dahil naging busy ako last week, hindi ako nakapag-content. Ang na-content ko lang ay tungkol sa Bini. Pero another thing about this channel, I'm gonna resume the interview, yung tunay na TPKP, yung tunay na Comics Man podcast na merong guest ako nakaharap dito sa studio kasi inayos ka naglinis ako ng studio. So abangan nyo yan, nagsisimula na akong mag-send ng invites kung kani-kanino, and we're gonna have yung tunay na vision nitong channel na to, okay? So but that is in the near future. So, mag-subscribe na kayo dito at i-hit ang bell bottom. At abangan yung mga susunod na mangyayari sa TPKP, The Powerful Comics Man Podcast. But for now, for today, pag-usapan natin itong nakaambang panganib sa ating mundo na wala akong nakikitang nagko-content sa totoo lang, which is very unfortunate.
Minsan parang na-tsempohan ko sina Richard Haydarian. Um, pero wala kasi talagang wala yung interest kasi is ang bilis paano mo nga naman kasi lalabanan nitong issue na to yung mga kadramahan ni VP Sara, 'di ba? So wala na. Wala na pag-asa to. Pero dapat malaman din ng mga Pilipino to kasi eto kita nyo naman ang headline, 'di ba? So is Joe Biden trying to force a nuclear World War III before Donald Trump returns to the White House. Okay, so bakit ganyan yung headline natin, no? Of course, so before Donald Trump returns to the White House, unahin natin yun. Dahil alam naman natin, by now, lalo na sa mga nanonood dito, na nanalo si Donald Trump dun sa huling election nila against Kamala Harris. And noong November 5 yon. And sa US, yung inauguration nila, nung mga presidente nila, magiging official na presidente siya ay January 20 pa. Next year, 2025. Okay, so for now, hindi pa presidente si Donald Trump. Okay, president-elect pa lang siya. Ang presidente pa din ay si Joe Biden na alam naman natin na ulyanin na. Okay, kaya nga hindi siya yung inilaban kay Donald Trump eh. Kaya nga pinaltan siya ni Kamala Harris. Kasi senile na talaga si Joe Biden. At galit siya doon. Galit na galit si Joe Biden. Hindi siya yun ngang mga videos na may madaming memes na parang secretly sinasabotage daw ni Joe Biden si Kamala Harris. May mga blunder kasi siya na parang parang ang hinala ng mga tao sinadya niya. Katulad nung garbage comment, 'di ba? Anyway, usapan na 'yon. Napag-usapan na natin 'yon. Etong si Joe Biden, kaya hindi ko gusto kaya I preferred Trump over Joe Biden or Kamala Harris. It's not really because I love Trump, okay? Wala naman akong Hindi ako Trump fanatic, okay? It's just that I just see that Donald Trump is a different person outside the American establishment, political establishment. Okay? So merong mga hindi siya kasama. Kumbaga that's why they hated him so much until now and did their best, the Democrats establishment. Hindi lang Democrats, pati mga Republicans. May mga Republican establishment kasi eh. 'Di ba? At saka kakampi ni Kamala Harris yun. Yung mga Republican establishment last election. Sina Liz Cheney, sina Dick Cheney. 'Di ba? Yun yung sila yung mga mahilig sa giyera. 'Di ba? Lahat yun kakampi ni Kamala Harris last election. So, to me, that is another hint or evidence, circumstantial evidence na meron talagang deep state at nagko-collude sila to maintain their status quo. 'Di ba? Yung protocols na on how to do things, do their business as a government, how they treat each other with their allies all over the world, and how they treat policy at kung ano yung world view nila. 'Di ba? So yun ang establishment sa US, and si Donald Trump hindi siya kabati doon. Kaya nilalabanan niya actually yung mga establishment ideas katulad ng mga endless wars, katulad ng mga policies ng Big Pharma at kung ano-ano pa. Okay. So,
nakaset na yan. Etong si Joe Biden, ang paniniwala ko talaga dyan, although kasi hindi never aaminin ng mga tao, ng mga politiko, itong deep state na ito. Yan, nakalagay nga dito sa Wikipedia, 'di ba? Yung deep state or yan din yung establishment, another name for establishment yan eh. So ito, according to an American political conspiracy theory, 'di ba? Yun ang sinasabi nila. Pero syempre kung talagang totoo yan at gusto nung maging lihim, aaminin ba nila yon? Syempre sasabihin nila conspiracy theory yon, 'di ba? The deep state is a clandestine network of members of the federal government, especially with the FBI and CIA, working in conjunction with high-level financial and industrial entities and leaders to exercise power alongside or within the elected United States government. Okay? So basically, ang sinasabi, maaring yan yung mga donors nung mga politiko, 'di ba? Tapos yung mga politiko mismo, basically tuta lang nila nung mga tao na yan. And these are unelected officials sa na nagpapatakbo behind the politicians. Okay? Whether isang grupo lang yun o madaming grupo, hindi natin alam, 'di ba? And actually, it doesn't matter. Basta merong ganong klaseng entities. Okay, bala ka kung ayaw maniwala dyan. Pero if you follow American politics, kasi dati hindi rin naman ako naniniwala dyan eh. But what I did was I followed American politics and isa-isa matatahi mo eh, 'di ba? Na parang oo nga no, nagtutugma ito dun sa idea na merong deep state. Katulad na lang ngayon, 'di ba? Katulad na lang ngayon dito sa nagginawa ni Joe Biden, ang hinayupak na Joe Biden na 'yan, 'di ba? Ang ginawa niya before he leaves the office of the President of the United States, okay, in less than 2 months or hindi, more than 2 months pa naman. Actually, less than 2 months na nga lang kasi magde-December na eh. Tapos actually 1.5 months na lang halos. 'Di ba? Kasi January 20 hindi na siya yung presidente. So less than 2 months before he stops being President of the United States, nagbigay siya ng order that allows Ukraine to strike Russia with long-range US missiles. Okay? Kasi dati, yung Ukraine kasi nakakalaban yan sa Russia kasi wala, syempre hindi naman ganun kalakas ang Ukraine. Russia is a superpower. Okay? And a nuclear power. Itong Ukraine, hindi sila ganun. And they rely only on military aid, primarily from the United States and NATO members. Okay, UK, Sweden din ata, basta mga NATO members, wag na nating isa-isahin. Okay, so kung wala yon, hindi makakalaban ng Ukraine. And so far, apparently, actually, this is news to me, na hindi pala sila binibigyan ng long-range missiles ng NATO, essentially, or the US. So, ngayon, bakit importante yung long-range missiles? Kasi, mas malayo yung maaabot nila para matira. Kumbaga, yung long-range missiles na yon, abot na nila ang Moscow, 'di ba? At saka iba pang mga cities na pwede nilang tirahin. Okay, syempre ayaw ng Russia 'yon, 'di ba? Kumbaga kasi ayaw na nga nila na kaya nga sila nag-aaway ng ng Ukraine. Isa sa mga dahilan, although madaming mga dahilan, okay? So, isa sa mga dahilan noon ay tawag dito,
yung NATO gustong pumasok ng Ukraine. 'Di ba? So ayaw nila na yung Ukraine kasi katabing-katabi lang ng Russia 'yun, 'di ba? So yun nga yung isang thing na wag mong gagawin kundi maggigiyera tayo. Yun ang sinabi ni Putin sa Ukraine na wag kang sasali sa NATO. Kasi pag sumali sila sa NATO, ibig sabihin, literally sa kabilang bakod lang nila, nandun na yung mga missiles na nakatutok sa Russia, 'di ba? Teka, magano tayo ng map para dun sa mga Russia Ukraine map. Ukraine map para lang mas malinaw. Okay. So ito, yan okay, ito. Yan. So yan yung Ukraine. Ito, mga NATO lahat yan. Itong Russia, so kung itong Ukraine sasali sa NATO, di nandito na yung mga missiles nila, 'di ba? Syempre ayaw nila 'yon. Teka, maghanap pa tayo ng iba na mas malawak. Hanap pa tayo. Map of Europe. Nan pala, Europe map na lang. Europe map. Teka. Ang liit naman ito. Ano ba yan? Visit. Teka. Okay, ito. Dapat pala nag-Google Earth na lang ako. Anyway, so yan yung Ukraine, 'di ba? Ito mga ano yan, madami diyan mga miyembro ng NATO, 'di ba? So itong Ukraine hindi miyembro ng NATO 'yan. So pag naging miyembro ng NATO, hindi nila matitira yung Russia. Yung Moscow nandito lang din sa banda dito Nasaan ba yung Moscow? Teka. Ayan nandyan lang yung Moscow, ang lapit lang So kung long range missile yan, kayang-kaya nilang tirahin. Kita nyo. Teka, lakihan natin. Ayan 'di ba? Ito yung Ukraine. Yung Moscow nandun lang. So kung long range missile yan, pag dito sila naglagay ng battery, di pwede nilang maabot talaga. So ayaw syempre ng Russia 'yon. At tingin ko hindi lang 'yan ng lahat madaming mga cities ang magiging delikado sa Russia pag naging armado ng matindi ang Ukraine. So dahil sa move nitong si Biden na mag-allow ng mga long range missiles sa Russia, eto ang ginawa ni Putin. In-approve niya, ni-revise nila basically yung nuclear doctrine ng Russia. Kung kailan sila gagamit ng nuclear weapons. Basically, yan yun. Pag ganito yung nangyari, pwede natin gamitin yung nuclear weapons natin. Okay? So, pag na-meet yung mga nandito sa nuclear doctrine na ito, yung mga kailangan dito, humanda kayo, nunuklearin namin kayo. 'Di ba? So, this is an escalation. This brought the world one step closer to nuclear war. Undoubtedly. Kasi naging nadagdagan yung yung mga parameters So ngayon, ang the doctrine now says an attack from a non-nuclear state ang Ukraine, 'di ba? Non-nuclear state 'yon. If backed by a nuclear power, will be treated as a joint assault on Russia. Okay, so backed by a nuclear power which is the United States. So pag binakapan sila ng kahit sinong
kahit hindi yun ang rektang kaaway nila, basta binackupan sila ng nuclear power na bansa, magiging kaaway na rin nila yon, yung bansa na yon. So I don't know if they're gonna declare war on the United States, but that is a possibility. 'Di ba? And dahil dyan, hopefully hanggang dito na lang ang mangyari. Okay? Kasi kinabukasan lang, kasi last week lang nangyari to eh. Last week lang nangyari yung payag ni Biden. Kailan ba to? Anong date niya? November 17. Anong date na ngayon? 26. Oh, a little more than a week. A little more than a week itong nangyari na to. So, dahil dyan, nuclear, yung Ukraine, ginamit nila agad yun. Okay? So, bakit? Balik tayo kay Trump. Balik muna tayo kay Trump. Kasi, bakit nagmamadali itong si Joe Biden na bakit niya ginawa ito basically? Bakit siya less than 2 months before he leaves office, dahil si Donald Trump na yung nanalo dun sa next election, yung last election pala, bakit siya gagawa ng ganitong klaseng hakbang na napakalaki ng posibilidad na dulot ng nuclear war? Okay? Oy, KP3 Kings, magandang umaga sa iyo. Kasi itong di ba sinabi ko kanina, Donald Trump is not part of the establishment. Kasi ito yung vision niya sa giyera ng Ukraine at Russia. Okay, ito tinanong siya dito. Tingnan mo nga yung dito yung framing. Trump won't say who he wants to win. Ano yung na yan? Okay. Trump won't say who he wants to win Ukraine war during CNN town hall. Pero ito yung tanong, okay? Ito yung basically ito yung mindset ni Trump sa Ukraine-Russia war. Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war? I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. Kaya mo, he got an applause. 'Di ba? Kasi ang tanong sa kanya, sino ang gusto mong manalo? 'Di ba? Ibig sabihin, merong matatalo. Merong isang bansa na matudurog doon sa Russia at Ukraine. At tingin mo ba realistically madudurog ba ng Ukraine ang Russia? Kung without the help of NATO, America and other superpower countries, 'di ba? Para matalo ng Ukraine, kasi ang Russia kaya nilang durugin ng NATO, ang Ukraine. Kasi nuclear power sila 'di ba? Pero itong Ukraine, kung hindi sila tutulungan, hindi nila kaya yon. Hindi nila kaya ang Russia. So, kung sasabihin mo na gusto mong manalo yung Ukraine at matalo and annihilate Russia through hot war, not by diplomacy, 'di ba? Then that would be World War III. There's no scenario na naiisip ako na unless magkaroon kayo ng diplomatic agreement, which is yun ang gustong gawin ni Trump. 'Di ba? Kasi yung hot war, that would mean the end of the world, the end of civilization as we know it. So itong gustong gawin ni Trump. And I'll have that done. I'll have that done in 24 hours. I'll have it done. You need the power of the presidency to do it. But you won't say that you want Ukraine to win. Kita mo, You know what I'll say? You don't want Ukraine to win. Paano mananalo ang Ukraine? Ipaliwanag mo kung paano mananalo ang Ukraine without going through World War III. Yun ang gustong iwasan ni Donald Trump, kasi World War III would be the end of civilization. Ano yung famous quote ni Einstein? I do not know what weapons
will World War III be fought with, but I know that World War IV will be fought with stick and stones. 'Di ba? Yun. So ang gusto niya makipag-deal siya, whether manalo mag-succeed o mag-fail siya doon, we are yet to know. Kasi that lies in the future. Hindi natin alam kung magsasucceed siya o magfe-fail. But at least he will try. He is not thinking of winning and losing. 'Di ba? Yun ang people mock this actually. 'Di ba? People mock this kind of thinking just because it's Trump who's saying it. 'Di ba? Mga hindi nag-iisip yung mga taong yun. 'Di ba? Na parang yan, hindi 'di ba? And when Trump says he's gonna do it in 24 hours, malay mo magawa niya. Pero hindi naman yun ibig sabihin na kailangan 24 hours talaga. All he was saying is he's gonna make it a priority, a top priority na to broker peace with these two countries so that the dying will stop according to him. 'Di ba? Kasi habang nagtutuloy-tuloy yung giyera, if you are pushing for a winner, the war will go on and on and on until magkaroon ng winner. And we all know ano yung sinasabi tungkol sa war, walang winner sa giyera. There's no winners in war. 'Di ba? Only casualties. People die. And yun ang gustong matigil ni Trump. And so far, siya lang yung nagsasabi nito. Siya lang yung nagsasabi nito. Itong peace na ceasefire or whatever deal na pwedeng mangyari kahit na nitong gagawin pinaplano ni Trump, hindi pa natin alam kung ano yung gagawin niya exactly, 'di ba? Pero wala ito sa table doon sa kabila kina Joe Biden. Wala ito doon sa table with Kamala Harris. Kaya nga sila nag-send ng long range missiles eh. Kasi hindi nila iniisip na matigil yung giyera, na matigil na lang. Kailangan may manalo sa isip nila. 'Di ba? So, yun ang yun lang yung simple na paliwanag dito kay Trump. Kaya ayaw nila. And bakit nila ayaw yun? Kasi meron nga noong deep state. Nasaan ba yun? Ito, dun sa deep state. Yung deep state kasi kasama dyan yung mga nagbebenta ng mga armas, ng mga missiles na pinamigay ni Biden. 'Di ba? So, ewan ko, siguro last hura na nila yun. 'Di ba? Last big deal na magbibigay sila ng missiles. 'Di ba? And ito, I suppose I have no problem calling this a conspiracy theory na Joe Biden is trying his best, and Joe Biden and the deep state, okay, is trying their best to escalate the war in Ukraine to a point where Donald Trump will be unable to broker a peace deal. 'Di ba? Nawala na sobrang lala na, hindi nakakayanin ni Trump para mapagbati yung mga kailangan magbati doon. So, yun. So, pag nangyari yun, kasi merong may punto na, teka, masyado nang dinurog na yung Kremlin. 'Di ba? 'Di ba na nagkaroon ng missile strike o kaya nagkaroon na ng nuclear strike. Kasi eto, gumamit na ng
nuclear capable missile ang Russia to attack Ukraine. Hindi pa siya nuclear mismo based doon sa mga reports, pero these are basically ICBMs, intercontinental ballistic missiles. Okay? And from what I know, doon sa mga naririnig ko sa mga podcast, this is the first time in history that ICBMs were utilized in a war. Okay, so this is obviously flex of Russia. Flex nila yan na look, ito ginagamit na namin to. That is actually a warning. So etong wag kayong paloko-loko sa amin, basically yun ang gusto nilang sabihin. Kasi etong ICBM kaya nilang tirahin ng ang UK, any country in Europe na gusto nila, they are at reach, 'di ba? And for the first time ginamit nila 'yon. 'Di ba? Dahil tinitira na sila ng Ukraine ng mga long range missiles. And ako wala naman akong kinakampihan. Actually, katulad ako na ang gusto ko lang kasi wag lang mag World War 3. Actually, sa totoo lang, if I'm gonna be completely honest, wala akong pakialam kahit magpatayan sila doon. Kasi pero pag kasi nagkaroon ng World War 3, siguradong madadamay tayo eh. Kasi ang Russia, pag kinuyog siya ng mga kalaban, kasi ngayon ang Russia is employing tawag dito, they are already employing North Koreans, 'di ba? Kaso hindi trained yung mga North Koreans, so nagkakandamatay sila doon sa Ukraine. Pero yun ang punto, 'di ba? The Russians are already acquiring help from her allies all over the world. So pag nagkaroon ng World War 3, pag sila na corner sila ng US, ng NATO, hihingi ng tulong sa China 'yan. And possibly Iran, 'di ba? Kasi mga common enemies nila 'yun eh. And of course, yung North Korea din. So, syempre yung mga giyera sa Taiwan maaring magdiklap 'yan, 'di ba? So pag napasama yung China, siguradong damay na tayo diyan. Sigurado damay na ang South China Sea. 'Di ba? Kasi yun ang isang major route yun eh. So it is terrifying. Actually hindi na yung nuclear war eh. Yung giyera lang talaga. Nanonood ba kayo ng Pulang Araw? Oy, Madam Ecclesiastic, nandiyan ka pala. 'Di ba? So doon na lang sa giyera. Can you pag napanood mo yung nangyayari sa tawag dito sa Israel, 'di ba? Yung mga nagbabagsakan ng mga missiles na 'yun. 'Di ba? Hindi ko ma-imagine nga na parang how can they live normal lives kung ganun ang sitwasyon. 'Di ba? And that is pag naggera, yun ang best case scenario. Ang worst case scenario is nuclear annihilation. 'Di ba? Alam mo na nga, kumbaga, kung naniniwala ka, baliw si Putin, baliw si Trump, baliw si Kim Jong-un, 'di ba? Si Xi Jinping baliw din. Pati yung lahat na sila, pati yung si Prince Charles, King Charles na pala ngayon.
O kaya yung prime minister nila, hindi ko na alam kung sino yung prime minister ng ano eh, ng ng UK eh, 'di ba? So, ano pang tapos etong pukinang inang Joe Biden na to, pinabayaan niya na mag-escalate, 'di ba? I think it's not to spy Trump eh. Tingin ko it's talagang ano lang eh, greed na lang talaga. Kasi alam nila na when Trump gets into office, a lot of these orders ng weapons nila, it will be very limited for the next 4 years at least. 'Di ba? So ngayon, tingin ko gusto lang nilang they just want to make bank for the last time, at least in the next 4 years na malaki-laki. Kaya sila nagbigay ng long range missiles. And can you imagine kung totoo yun? Ako, hula ko lang yun ha. Pero imagine if that is true. 'Di ba? Para ka lang kumita, i-risk mo na magkaroon ng World War III. Tingin mo ba si Putin, pag na-corner sila, let's say, nilusob nila yung Russia. Tapos nandun siya kung saan man siya nagtatago. 'Di ba? Do you think, kasi noong kay Hitler, 'di ba, nung nako-corner na siya, nag-suicide na lang siya, 'di ba? He just shot himself. Tingin mo ba gagawin ni Putin 'yon? I don't think that's an option. Maybe you get me, pero meron akong meron akong codes ng meron akong mga nuclear missiles dito eh. Kung papatayin nyo ko, papatayin ko din ng buong mundo. 'Di ba? Kaya nga hindi ginagamit yung mga nuclear weapons na yan eh. Kasi yung tinatawag na MAD, yung mutually assured destruction. Kasi pag nag-fire ng missiles ang isang bansa towards another nuclear power, they're gonna fire back, and they're gonna fire in many cities. 'Di ba? Yung nuclear holocaust na tinatawag. And I don't know about you, pero tingin ko ayaw nating mangyari lahat yun at unless napaka-nihilist mong tao. 'Di ba? Anyway, these are the horrors of the possibilities that could happen. And another thing, another tawag dito, concerning na pangyayari. A few days after giving long-range missiles to Ukraine. Actually, nandun na yung mga long-range missiles eh. Parang, sige, gamitin nyo na. Kasi kinabukasan mismo, ginamit na agad. Nakapag-fire na sila eh. Wala nang deliver eh. Parang same day, dahil pang Lazada, sa bilis. Ibig sabihin, nandun na yung mga long-range missiles na yon, matagal na. Ipa-fire na lang nila, hindi lang sila binibigyan ng approval, 'di ba? Pero a few days after, 2 days lang ata, European officials cry sabotage after 2 internet cables are cut in the Baltic Sea. Yung mga deep sea cables, nandun yung internet eh, 'di ba? So a lot of people are concerned that this is another escalation to war. Kasi isang diskarte na para pag nagigiyera kayo is to disrupt communication with your enemies, 'di ba? Yung para hindi makapag-usap-usap, para hindi sila makapag-organize, 'di ba? And one way to do it is to cut off internet service. Pero madami ng may mga satellites na ngayon, may Starlink na. Pero
taking out the cables, yung undersea cables, undoubtedly may epekto pa rin yun, 'di ba? Pero sinasabi nila dito, ang sinisisi nila China. Meron silang pinaghihinalaan na Chinese yung pumutol. Okay? And eto pa. Tamang hinala din. Panoorin natin to. These bomb shelters are designed to protect against radiation and natural disasters, and they're now being mass-produced in Russia. The country's emergency ministry recently Di ba? Russia is mass-producing radiation-resistant bomb shelters. Di ba? Nakakapraning! Habang tayo dito nagtataka kung sino si Mary Grace Piatos. Ito ang nangyayari sa mundo. 'Di ba? Habang sinusundan nyo ang drama ni Makagago at ni Nico David. 'Di ba? Yan ang nangyayari. So, imaginein mo, 'di ba? Tapos sa Pilipinas pa naman, hindi tayo battle ready talaga eh. Hindi lang yung militar, 'di ba? Yung mga tao, 'di ba? Ang unti lang ng equipment natin tsaka mga sundalo, 'di ba? Tapos ayaw mo pang mag-ROTC, 'di ba? Ito yung experimental Missiles rain down on you. ito yung missiles na finire ng Russia sa Ukraine. And the Ukraine is ang dami rin nilang pinupulbos ng mga Russians. Pag pinanood mo yung mga yung mga drones ng Ukraine, grabe. Mga individual na basically hahabulin ka. Hahabulin ka ng mga drones. Ito, Ukrainian It's drones probable that Russian chase Russian tanks. Grabe itong mga videos ng giyera sa Ukraine. 'Di ba? Kita mo isang maliit na drone, kaya nilang sirain yung mga tangke. 'Di ba? Boom. Grabe. It's tayo may mga tangke ba tayo? Anyway, yun yung isang nangyayari sa mundo. While we are distracted by Mary Grace Piatos at ang pumapalag na si BBM. Hopefully, hindi ko alam kung itong si Donald Trump kung magagawa niya talaga yung mga pinapangako niya. We are yet to find out. But at the very least, I hope he gets the chance to try. Yun lang naman ang hinihingi ko. 'Di ba? Kung talagang kasi di mo masasabi 'di ba? Di mo masasabi kung ano na yung magiging sitwasyon sa kanila. 'Di ba? Kung masyado nang malala yung giyera, hindi na talaga pwedeng ceasefire o magkaroon ng treaty, 'di ba? Kasi komplikado na yung sitwasyon simula nung nagsimula yung giyera. Kasi nung hindi pa umaatake yung Russia, medyo okay pa. Kasi pwede mong ibalik kumbaga wala pang masyadong nakukuhang teritoryo 'Di ba? Yung mga cities intact pa, hindi pa durog yung mga cities sa Ukraine. Kasi madaming mga cities sa kanila talagang pulbos na 'di ba? Ngayon may ibabalik mo pa ba 'yon? Syempre hindi na.
Although nakuha nung bago pumasok si Trump dun sa panahon ni Obama, nakuha nung Russia yung Crimea. So, tingin mo ba ibabalik pa 'yon ng Russia sa Ukraine? Malamang hindi na ibabalik 'yon. So, madadagdagan pa kung meron pa silang ibang nakuha. Well, siguro pwedeng mag-compromise o at least one half ibalik nyo. 'Di ba? But we don't know. We don't know kung anong klaseng mga pwede pwede nilang pag-usapan para matigil lang yung patayan, and most importantly, matigil yung pag-escalate to a nuclear war. Yun lang naman ang hinihiling ko. 'Di ba? Kasi yung paggigiyera, tingin ko kasama ng pagiging tao yan eh. 'Di ba? As a species, talagang naggigiyera yung mga tao eh. There will come a time na talagang, I don't know, it's the price of living in the world. Unfortunately, ganun talaga. Nagigiyera talaga. Yung war had been with the human species since we were hominids in the savannah. 'Di ba? It's not gonna stop dahil nagkaroon ka lang ng iPhone sa kamay mo. Okay? Pero yung nuclear war, hindi natural yun eh. Hindi natural yung nuclear war. Wag 'yun, 'di ba? Wag 'yun. Yun lang naman. Iwasan lang natin ang nuclear war. And hopefully the world just allows an opportunity for healing. Kumbaga ba, sabi nga ni John Lennon, give peace a chance. 'Di ba? Sabi ng Beatles. Anyway, so yun lang ang ating maagang Comicsman Riffs for today. Okay? Next time pag-usapan natin si Duterte at si Mary Grace Piatos. Okay? But for now, yun muna. Paalam.